Yes, mga kalamay, hapon ka na itong welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga kalano. Yes, mga kalano. Sama sa ko ang gisaad last week sa inyo, ha. No? Ang palayan na itong ipasilip no, ang pasilidad no, sa Davao Medical School Foundation, mga kalano. Ang eskwelahan sa nag-top 1 nga during sa 2024 no October ba tama ba to milabay nga physician licensure examination may gala na si Dr. Isaac Urig no well a very smart kid as very smart kid very smart person mga gala no nga walang ka-ere-ere sa iyahang pero walagi no mo gyud mga kasagaran mga bright mga igala mga humble gyud na kasagaran ng mga mga bright no mo tunod the bright no humble dili ang bugiro oh but anyways mga katambayan no dinhitan no okay unsa ba itong mga isa sa anong kabisado nila halos tanan dihan no ang mga naga-eskwela dihan no kabisado na tanan ang lawas na anyways may igala dito tanin ko no ato sa silang museum no medical museum mga igala kung asa nato dito no nga nato nakita dito nga mga kanang mga tinudyod no nga part sa lawas no nga gi-preserve nang no like kung kita ka dito mga utok wow as in mga katambayan no lingaw kay lingaw makakita part sa lawas tinudyod na part sa lawas pero magdi ka luodon man mo tan-aw well promote lang kay na may uban dito ng pangluod kung ipakita to ipanload mo. Anyways, may pasintabi no pero mo ni mga kalanong nganong isa sila no di man sila wala sila naingon nga di mo kasi sila ilado kay di mo kasi nag-advertise pud good na school good pero well para mas makwanto ninyo no para mas makuan ninyo ma-realize ninyo mga igala kung unsa kanito na eskwelahan ato ang tan-aw ninyo and anyways ako ipailala no si Dr. Kuaning nag-tour sa mo no si Dr. Peligro no aron ipakita sa mo ang ilang mga pasilidad no ubang pasilidad sa last week si Dr. Ababon karon si Dr. Peligro ang nag-tour tanaw na to ni mga katambayan. We have 1 and 2. So dito po ikot ko kayo siguro yung alam niyo po yung mga bata na naglalaro ng virtual reality yan. Meron mo kami yan dito na gustong-gusto nila kasi pumapasok sila sa loob ng katawan ng tao. Asan si Alan? Ipabukas mo daw isa dyan. Sa VR. Wala din. Kana siya? Ay, salamat. Parang, sabi ko, parang makapahinga ako. Ay, Jeff! Okay. They're from Inquirer. No? Dr. Jeff Peligro. So, he's the section head of the gross anatomy and will be the future chairperson of the Department of Anatomy. So we share this third floor. So Jeff, ikaw naman, ano sa kanila dito? So that they would know, kasi they're asking for cadavers and then what is the difference between the cadavers and our plasminated cadavers. See? No. Okay. Oh, wow. So now can we take on this prepare from real cadavers na. Real dead bodies. Ang method of preservation is called plastination. So we have cadavers na preserved in silicone plastic. The process was invented by Dr. Gunther von Hagens, who is a German anatomist. So matagal na niya na-develop yung technique, parang 1970s pa. And originally ang mga exhibits niya sa mga museums niya all over Europe are hindi siya for medical people, parang mga cadavers na preserved pero naka-pose ng
naglalaro ng basketball, yung mga ganon. And he also has a collection of plastinated animals. So, Biggest yung giraffe tsaka elephant. Imagine, no? Na preserve niya. Pero dito sa ano namin, we have a mixed collection coming from yung mga nagpa-plastinate from China. Pero originally, Taiwan ang parent company, no? So, ito naka-display sa may wall natin. Tawag dyan is sheet plastinate, no? Sagittal cuts or sagittal section ng human body. Starting from the right side, going center, going left. So, isang dead body. Slice along the sagittal plane. Front to back, from right to left. Ba yung ano natin? Yes, Doc. Ganun ba? Sige, meron akong hindi i-share. Off the record or on the record, Doc? Okay. Ito, Doc, saan ka galing? Ito sa China. China. Anong tawag dito, Dok? Plastinated specimen. Plastinated specimen. So, totoong tao din ito? Totoong tao nga. Preserved in silicone plastic. So, mga ilang taon yung ginagawa, Doc? Maproduce mo. Depende sa size po ng specimen. Kasi yung buo, no, it will require almost 2 years ng processing. So, we order in advance, no? Tapos, kung kailan day namin or date namin siya expect na ma-receive or magamit. Wala nang ginagawa, Doc, yung like, para ma-maintain yung ano niya. Very low, actually very low maintenance. So? Kami lang, parang sigurista kasi iba yung climate, humidity natin dito sa Pilipinas. Sa Germany, naka-open air, kaya lang yung usual temperature doon parang naka-aircon sa atin. Eh. Parang yung Parang ganun. para mas mababa yung humidity. Mababa yung humidity. Ilang years na yun? Ano pa to? 2016, yung first batch ng ano namin. Kaya lang during that time, hinay-hinay na nagbi-build up yung specimen sa collection namin. Pero during that time, siyempre busy, daming estudyante, daming klase. Hindi kami nakaayos ng area. We were able to renovate, tapos napaganda namin yung area, na-display namin ng maayos nung pandemic. Taking advantage of the time na nag-suspend ng face-to-face pa-renovate kami, tapos Millions din ito, Doc. Millions din yung isa. again, depende sa supplier actually. Doc, kaning ang range sa price, how much? Again, depende sa supplier. Sige, i-discuss ko yung kay Von Hagens kasi nag-direct nga kami. Yung isa, yung malaki, full body, siguro mga nasa 2 million pesos. Kasi siya parang made to order, hindi naman siya ready-made na. Tuturo ko ito, akin na ito, bibili mo. Doc, itong nakikita natin dito, gano'n ka-importante ito? Anong purpose na? Purpose, no? Ito lang. Dito sa Sige, Doc. Kasi hindi masyado maganda yung details yung Okay. Ito, gaya nito. Is that a real brain? Real. Everything here, sir, again, prepared from real cadavers yan. Preserved in Tapos may plastic yun ang process nila. plastination. So, gaya nito, tanungin natin how important. No? For this dissection ng head and face, we are looking at the deep face structures. So, ang naka-highlight dito yung trigeminal nerve ang tawag, no, which ang role niya is for sensation ng face dito sa superficial, pati sa malalim. No, yung sensation sa loob ng ilong, sa loob ng bibig natin. And meron din siyang motor, siya nagpapagalaw ng muscles natin sa jaw, panguya. No, so, yun yung naka-highlight dyan. No?
Sa traditional cadaver dissection na ginagawa namin dati, napakahirap i-gawin, no? Yung ganyang level ng dissection. No? Kasi in the first place, yung mga cadaver natin, pagdating sa amin, hindi, anong tawag mo? Hindi pare-pareha na maganda yung quality. No? Ito, yung galing nga sa Institute of Plastination, talagang maganda yung quality kasi ikwento ko paano sila nakakakuha ng bodies, no, na pinaprocess nila for ganito. Ang ano nila is buhay pa yung donor, nagsa-sign up na siya, no, for the donation. Ano yung reason na for the advancement of science? Oh, parang gano'n. Pero binabayaran, sir. Doc. Actually, wala. Kasi Donation man. alam naman natin ang culture sa Europe, hindi naman sila, di ba? Pag namatay sila, mag-isa sila. So, sinong babayaran po natin? No? Parang ano lang, gusto lang nila i-donate, no? And ma-preserve yung body nila ganyan. So, American? German. Europeans, no? Europeans. Europeans. No? Hindi na, kasi Tangos. cross-border, wala namang madaling Grabe. Yeah. mga Europeans yan. Pero sila na-normalize na sila ang, di ba sa kanila rin galing yung organ donation, tapos ito, body Kaya itong mga ganito, ano rin, no? Hindi... parang we treat the specimen with care and respect kasi ano pa rin yan eh, katawan pa rin ng tao, no? Who were once alive, no? Like us. Tapos, yun din isang reason, no? Interesting din i-share, no? Kaya mahal yung ano nga nila, no? Kasi hindi naman ganun karami yung available na body, no? Na para gawin ganyan. Hindi ganun talaga karami yung tao na nagdo-donate. And then, ang isang parang hindi ko ma-explain, no? Hindi ko alam yung word ano gamitin, pero yung Von Hagens, no, ang parang business model nila is not really for profit, no, and tumatanggap lang sila ng orders and they process, no, and they sell specimen for schools and museums. Hindi pwede yung ako marami ako pera, gusto mo bili ako. So kasi may ethical ethical moral concerns, no? Kasi katawan ng tao siya. Hindi ka makakapili. Makakapili naman, pero what I'm trying to say is kung hindi ka naman connected sa school o sa museum. So hindi talaga nila ipinagbibili Oo, parang or ibibigay. hindi siya for profit talaga. Kasi kung for profit, siguro gagawa sila ng marami. Tapos kahit kanino na lang nila ibibenta. Meron silang preferred clients. Marami papatayin. Off record ito, meron siyang sakit eh. Kasi yung adrenal gland niya namamaga or enlarge. Ayun yung normal dapat, no? Adrenal, nasa ibabaw ng kidney. Yun pong meaning ng adrenal, no? Adrenos, nasa ibabaw ng kidney. Yan yung source ng adrenaline or epinephrine. No? Para pag nasa state of emergency yung katawan natin, no? Execute tayo ng stress response. Ayun, enlarge. Most probably may tumor. Pati nga yung matris niya medyo malaki, no? Compare natin dun sa isa, no? Kasi, Babae pa ito. Oo, tama. may breast. May siya, matris. Ito, parang wala pang 1 month dumating ito. Kasama ng ibang abdominal namin. Last week lang siya po. A week, 2 weeks ago lang. Oo. Kasi nakita ko sa post mo. Pwede niyo po try hawakan para ma-feel niyo ano. Isipin niyo, human yan siya.
Ako, tama ako. Ay, sige. Ay, wow. Sobrang lamig tapos hindi naman Dok, mas mahal ito doon sa 7. Hindi, mas mura siya. Mura pa taga sa Star Wars o mga sa sci-fi na movies. So ito, dissectable cadavers din yung naka-upload. No? And hindi siya yung digitally created or computer generated lang na image na ginawa ng digital artist. No? Talagang real cadaver din ang basis nito. Mm. Ang pinanggalingan. Uy. Tsaka actually may 5 dissectable cadavers dyan. Ito si Carl ang pinaka-normal kasi namatay siya from lethal injection. Death row convict siya. Bakit parang Amerikano to siya. meron parang ano siya? Parang hazing. Sa lang yata. sa gamot Image siguro. siya. Sa pag-color lang nila nung pag-process lang nila ng image. Pero parang may mga siya parang mga blood clot pagkatapos niya namatay. Sumutalag ka rin. Isa din siguro yun sa reason bakit ganun. So wala na yung ano Doc, human talaga. Meron din. Meron din kami doon. Ma-dissect din ito actually. Labas na. Ayan. Tapos So mag-examine sila nila. yes. Pwede din yung parang CT scan type na Image. what I'm doing now is parang hinati ko siya, di ba? Parang hinati ko siya gano'n. Pero kung gusto ko i-move, going front, papuntang harap. So, ayun yung process. And if you can see, lahat ng nangyayari dito nakabato sa TV. Display Parang marami sila. Hindi naman nila na makita lahat ito sa pencil. Yun na lang sila Kasi titingin. large class Yes. kami. Ang usual class size namin is around 100 students. So, hindi pwede nandito lang nasa laan. Kaya pala nagtago dito. Tapos Wala ka po, isang, tinanggal mo. parang off the record din. Opo. Nila. So, yan na yung kamay niyo ulit. So, start yan dyan. Tawag dorsal venous arch ng hand. Tapos paakyat siya dito. Tapos pag hindi bright yung Taas. tusok sa'yo, tahiin ka niya. Yung Pabalik burda. sa sakit. Burdahan niya. Burdahan ka. Hindi, pero actually, talaga yan, mahirap. Depende sa kondisyon ng pasyente. Kasi lalo na pag may sakit siya sa puso, yung dito, nagko-collapse yan eh. Nagko-collapse ng mga ugat dito. Di ba yun usually pag sinasabi pumuputok yung ugat? Dehydrated. So, kaning mga Tsaka color, yung dehydrated. violet color, Yun yung veins. Mga veins. Yan ang dapat ang tinutusok pag for IV and yung parang pang blood test. Pero ayun nga, depende sa kondisyon ng pasyente, no? Mm. Kung dehydrated kasi nagtatae ng susuka. Ayun, talagang mabuburda yun kasi nagko-collapse nga siya. Oo, hindi na nila matamaan kasi nag-collapse. Sa bata naman dito, yung saphenous vein. Kawawa naman yung pasyente. Di ba yung mga bata, dito sa may ankle natin tinutusok. Saka yung sabi ko, bypass kanina, yung bypass surgery, lalagyan mo ng panibagong ugat. Dito yung kinukuha sa saphenous. Pinamaster. Pwede siya tanggalin. So yun yung ililipat dun sa heart. So, mo to mga igala, no? Well, nindot kailangan yung facility mga igala, no? Anyways, nandito no makita gihapon de ang itong mga part sa lawas mga igala. Mas nindot kung makuanto ninyo, pero di pa mo siya open for public, no? So, pasili pa lang na, no? Anyways, i-announce ko po na diri mga igala, no? Kung kung open for public na ba, no? Open for public na ba ang ato ang ilahang museum dito, no? Aron nga kita tanan makakuan no, maka-engganyo pod no nga kasi gusto mo eskwela dito or mo bisita dito no. And pwede pa ta ma-aware pod no, nayuban makauban sa media to sabay na ko dito nag-tour mga katambayan no. Nagmura na po sila nagpa-check up, nangutanan na sa mga kuan ko. Kadlabi na kana sa pancreas or sa appendicitis.
no? O, daga na po silang mga dito, na, mura na po silang nagpa-check up na po dito, mga katambayan, no? But anyways, muna, no? At least aware ta sa mayon ana nga mga klase, nga part sa tong lawas, mga, but anyways, mga katambayan, sa itong pagbalik mo dito na punta sa mga kagaw-kagaw unsang matang sakit pa man no nga tungod sa kaning ginatawag nato nga mga virus ug uban pa no nga mga parasites mga igala nga nakaapekto sa tong lawas noon. So napo na dito pud no napo na dito sa DMSF mga igala. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa importante pa inumdum nato si Biana. Balik kita mga katambayan diri sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kamusta man mo diya mga katambayan no? Kaniha sa pagsugod o tamo na kamusta mga iga. Kung makabantay mo no? Ako ang t-shirt karon no. Thank you Department of Health no para di sa ko for mental health t-shirt no. Kung to ikon nato wala ako kung jacket. Mental health na kuan advocacy. Actually karon na October is Mental Health Month, no? So, kuan ni siyang gisuot kay para to raise awareness aside sa kuan, no? To raise awareness mga katambayan. Gihubo na ko ang mic nawala. sorry. So, mo na siya mga katambayan no ang kuan nato. Kita na to tong utok kaganiha. But anyways, dinita sa to ang kuan no, dinita sa to ang iskutanan no. Ganiha padayon na po ning sudlon no sab no ang kining ginatawag nato nga unsa ni kining DMSF facility mga katambayan kun asa and kunin na po no kaganiha kay anatomy karon di na po to sa mga sakit-sakit ug kagaw-kagaw na po mga igala no. So di na nato mo kan mga di na to dugayan mga katambayan no kay basig mas excited pa mo nga mosulod no sa ato ang kuan mga igala no ato anang paminawon mga igala no ang tour with Dr. Salaver mga higala. Ito ang tanawon. Okay, so good afternoon. So I'm Dr. Francis Salaver, one of the full-time faculty of the College of Medicine of Davao Medical School Foundation. I'm handling microbiome and histology. But this hall here, this entire building I mean, this entire floor is designed for Medical Museum 2. Medical Museum 2 will actually cover subjects such as microbiome and general pathology. So the students are actually studying upstairs normal parts of the body. And then what we are studying here, what they are studying here actually, if this, like they can see how the organs would transform, would become different if they will become pathological or diseased. So what you will see inside are actually preserved, diseased or abnormal organs. Okay. As much as I want to explain everything to you guys, the problem is our pathologist, Dr. John Patrick Padilla, is currently admitted. So I'll just tour you around and show you the contents of the medical museum. So as you can see here, as you enter the door, you will see pictures of scientists. These scientists actually are the ones that contributed to the medical microbiology. Hindi sila mga nag-study ng mga kagaw. So what led to the discovery of microorganisms are these people. On this side of the room, we have here the scientists who contributed to the study of pathology. So pwede sila nag-introduce to the science by the field of study of science, biopsies, autopsies, and how do we diagnose diseases using the biopsies and autopsies. So as you can see, you will be greeted by these tables. These tables are actually designed to show different organs from different body systems. So, diba, we have digestive system, urinary, respiratory. So each system is allotted with one table. So for example, ito, this is allotted for reproductive system. So these are all abnormal organs of the reproductive system. So you can see, you have here leiomyoma, which involves the ovary and uterus of females. So this is how the leiomyoma will actually look like. So this is actually a donated specimen from one of the patients of our pathologists here. While these ones, kanimay we actually purchased this from Taiwan. So yung mga ganyan nasa jar lang, donated, this ones we purchased from Taiwan.
And this one would actually cost around 100,000 pesos or 50 to 100,000 pesos. Yan siya. So, what else? Ang plano ng DMSF, kasi this one is still currently being polished. Gastric. What we're planning is, let's say for example, this table is digestive, no? We will place a tab in the center. Ang tab will actually feature the discussion of all the abdominal tissues here, abdominal organs. So that if the student wants to understand hemorrhagic infarction of the intestine, the student can actually search for it in the tab. So that is to help them learn. Yan siya. So, yeah, let's see. What can I explain? Appendicitis. This is esophageal carcinoma. This is probably due to drinking alcohol and smoking. Oh. That one. Yan siya. Cancer. Mayroong Esophageal carcinoma. Acute appendicitis. Sakit na din. So these are actual specimen taken from humans na donate lang siya. Gallbladder. Gallbladder. Ibang sakit. Dahil kayo atay o mga atay sa sinikinom, alcohol sa appendix. Asa napita, sir? Kani yung tsura niya. Ano yung alcoholic hepatitis? Oh my God. Fatty liver. This one is liver carcinoma. Yan siya. Asa yung portal cirrhosis, sir, Doc? Kani? This liver, when you say kasi portal cirrhosis, the liver was subjected to several injuries, several types of injury. That's why, kumbaga, how can I explain it? Pag ang skin natin na scar, or pag ang skin natin na wounded, di ba, it will eventually form scars. So the equivalent to scar in the liver is the cirrhosis. Ang problem sa cirrhosis, bugahay ng atay. Kaya na-replace na siya collagen fibers. Yan. Meron din siya, Doc, na ay ko. Ano yung liver? Liver congestion, most likely nag-build up ang blood supply nila sa sulusan. So, na liver congestion. Ito, this can be an example. Ay, dito ako, non-alcoholic fatty liver. Yan, fatty liver. Saan ang But I cannot actually explain them in details because pathologist talaga siya. What I can explain is the next table. Dire. Because I'm teaching this subject. So these are the parasites. And those organisms can actually cause infection. Si Besh mo na, parasite. Si alcoholic fatty liver. Saan? Hepatitis mo. Na-injury to the liver. Isang besh. Ascaris lumbricoid. Sige, I want you to meet the popular. Do you know the Bitok. bitok? Yeah, Or this kana is bitok. tapeworm? Kasi sa bitok. Its scientific name is actually Ascaris lumbricoides. So, ang tawag siya, sir, is di ba, pinworm? Just pinkworm because if it comes out of the body, it's usually color pink. Okay, it's called pinkworm. Just imagine how big the worm is. So if you have thousands of them in your intestine, they can cause intestinal obstruction, and that is only treated by surgery. Nganong na sila infestation nga na dok nga moagi man sa ato ang stomach nga grab ng acid. Kasi what we get from the soil kasi is the egg, and the egg is covered by a shell that is resistant to hydrochloric acid. Nag-grow siya. And it will only hatch in the intestine na. So Gamay na din siya. this one? Canis. This is Toxoparacanis. We can get it from soil. The larva of this parasite kasi will Katong mga penetrate the bata skin. ang gawan, magdula sa balas. Mo dito gilingan pag mudula ka yuta kay bitokon ka. Yes, tinuon mag yun. Oh, din siya. Mo din na siya. And don't be surprised this one here is actually just one worm. Yeah, this is Taenia solium. Di siya matong. That's the head, and this is the tail. The tail end niya, that's how long the worm is. So it can Di siya- span from one Di na siya part tong of the- tapeworm, Doc. This is tapeworm. Amo Kasi na, nga, may- it looks like a measuring tape. Yan siya, Taenia solium. Ano mo siya, taas kay na siya. Do you know how we get Taenia solium? If we eat raw pork. That's why yung mga kinilaw. that it disposes that. And take a look at this. This is an example of a pork product. Can you see yung mga encysted areas, yung mga puti? Those are the encysted larva of this worm. So if you eat this raw, the larva will become the adult. Sige, ayaw na magkaon, vegetarian. So that's why if we will show this to our students, they will be able to understand that. Dok, sino ang smoker dito, Dok? Smoker. Lungs na? Kani, ganun. Most likely kani, lang para sa- Okay. Smoker ka. Kani. Smoker lang. Ay, dili mahayag. Sa smoker mo ni muhang lang. Smoker lungs.
Okay. So, good luck. mag-isip-isip ka na. Good luck. Good luck. Nagbato. Good luck sa inyong lunch, pare. Tapos dito, nakalagay yung life cycles ng mga parasites. So for example, yung Ascaris lumbricoides, di ba, you've seen the sample na. We will place the sample here inside so that the students can see, nga din yung itsura sa dito, nga din yung life cycle niya. As you can see, in the life cycle, it is mentioned here how we get the infection. Actually, the egg of the worm develops in the soil. So that's why, how do we get it? If our hands will come in contact with the soil, and then we will not wash our hand and eat. So we will most likely swallow the egg. Mamatay ba na siya, Dok, kung alcohol lang, maski mag-alcohol lang ka? You really have to apply friction or force to remove the egg kasi the egg can stick to your ano kasi. Bisan naka-alcohol na? Yeah, because it can withstand even hydrochloric acid, much more kung alcohol lang. Diba? So as you can see here, masabtan ng estudyante na pag na-ingest ni mo tong egg, the egg will only hatch in the intestine. Really. So it can really pass by the stomach without getting damaged or destroyed or digested. Pero ang kaning nga worms, gikan sa human body gyapon. Oo, the adults will stay in our body. Tapos mag-lay silang egg and allow the egg to develop in the soil. Kasi tinan nyo, ang nigawas na So kung walay CR, probably mo nang cause sa mga infestation. That's why when we teach this to our students, we'll make them understand na, sige, given that this is the life cycle, how do you think you can prevent this? Diba, makita niyo sa CR. picture, ang egg should develop in the soil. So therefore, if you're in a community na taas ang DTOC na case, you can actually ask the barangay kapitan to put toilets in every houses para dito na ma-dispose ang human waste. Wala na yung egg na makaabot sa soil. Tapos pwede mo siya dire i-address. Pwede po dire. So therefore, you will ask the children to wash their hands before eating. So that's how we teach parasitology to the students. Dapat sila. Kung hindi ka Nagreklamo magkukutsara. siya na siya. Katong, good. Gusto na siya do. So, si... Katong, bito. Ascaris Tapos nalibang lumbricoides. siya. Nalibang, bukong. Na. Daghan ka. Dinala siya sa hospital. So ito yung mga known parasites in our country. Tanawa, nakapay parasite. Yung pangalan after sa tuwa. Philippines. The first case was actually discovered in Ilocos. Kaya pala pinangalanan. If we eat raw fish, kinilaw na sila. Inilaw na po. Buti na lang, dili ko. Alam nyo, diligid ko Ang sashimi. alam nyo, a lot Hindi siya of... true na because lagyan mo na siya ng suka and all. the shell, kasi Nakag-raw fish. larva kasi ito larva nila sa meat ng fish. Yung larva kasi tinago niya ang sarili niya sa muscle that the vinegar cannot actually penetrate into. Kasi vinegar is just acetic acid. Acetic acid is weak acid, so it cannot really kill the larva. So even if nakasoak siya sa vinegar, the larva still very much alive inside. So, dili namin yun na naluto sa suka. Dili. That's why every time I eat kinilaw, I make it a point na if I'll get one piece, katanaw na ako na yun insist. Pero ang kuha na Dok ba, for example, unsa na kato sa sashimi, napon na siya. Possible. There's a chance. Pero most of the time kasi, this worm will target freshwater fishes. So mga tilapia. Mga, Sa mga katong mga dagat. yan yung. Ano yung mga mga lakes. Ano yan. So tilapia, kanang hito. Kasi alam niyo ba, when this was first discovered in Luzon, hindi pa aware ang mga taga Mindanao na there's a parasite named Capillaria philippinensis. When the medtechs in the laboratory saw the egg, they thought kani siya. Kasi they look similar kasi. So the medtechs during that time sa Mindanao reported the parasite as Trichuris and not Capillaria. That's why a lot of people in Davao region died during that time. Kasi they are given different treatments kasi. This one kasi can cause severe diarrhea. And when you say severe diarrhea, it can cause dehydration. So tanang pasyente ginamanage ani when in fact they are having this one. So they died because of severe dehydration. So could cause death. Yes, of Can course. cause death. So na ako'y question. Sa Luzon siya, yung sa niya pag-abot sa Davao. Minsan Bitaw, no? The fishes cannot travel that far naman. So nangyari kasi sometimes they target humans, they can target birds and birds tend to migrate to them. So when the birds ate the fishes, sila nag-develop ang adult. Tapos ni fly siya towards Mindanao, tayo man siya.
So the egg came in, hatched and came in contact with the fish. So now is the... Dapat mag-passport na lang. Oo. Dapat na sila I-check siya, i-check siya. quarantine. Ito na yung tapeworm kanina, yung nakita nyo. Ay, hindi ko anak Asa na siya. Go for experience ni Dr. sa Gani. So mo to mga katambayan no, nga to ang paglibot-libot sulod no sa Davao Medical School Foundation no. Anong mingon mo tani sila. Anong gi kon man ni mando ning DMSF oy nga kon man ni siya kanang tawagan ni kanang si tawagan na kanang private man ta na. Well, ang gusto lang na ako makon ba nga natay naputi matun-an pod no coming from our our schools, communities no. Nga di lang ta puro okay, dili man may mga experts sa mayon anagon no. So it's better na no, especially karon gitagaan og chance mga tagaantag chance mga katambayan nga kuan pasudlon dira nga eskwelahan no. Nga po kuan lang no. Usually estudyante ra gid ang makasulod diha no. So chance po nato ni nga makatuon pud tagamay pud no. Kay siyempre dili mingon anak ka kuan no, kami mga nadiri sa broadcast mga katambayan is medyo limited lang po siguro kung broadcast makarelate mo di ba ang inyong ginapangayo diri sa MOA is ang ma-deliver ang impormasyon diha sa inyuhan no, ang tamang nga impormasyon. So with this nga pag-tour sulod sa DMSF may kalakod somehow give you no some information na dili nato usually nga makuha no sa ubang mga sige buta na to sa ubang mga stasyon no. Lahi ang ilang focus dire kami willing mi muhatag sa impormasyon na gusto ninyo no nga mahibaw-an pod no. Anyways, pwede man mo suggest kung sa ikon kay to na pa rin kamutan no. Comment lang mo diri sa comment section no kay basahon nato na og atoan ang kung kaya pagbigyan nato na siya mga katambayan. Anyways, mga katambayan, watay kong oras sa ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao mga igala. Ako yung kauban Armando Feniquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hantod sunod po mga katambayan, daghang salamat o mayong adlaw amping ta kanunay mga katambayan.